Hello guys! Welcome to my mini vlog again. For today's video is magluluto tayo ng laham kabsa. Kaya lang guys, pasensya na kayo, hindi ko maipakita sa inyo yung ending kasi nga hindi na ako yung nagluto doon sa last part. Yung amo ko na dahil may ginawa na ako. Nakalimutan ko kung anong ginawa ko. So ayun guys, story time tayo. I-share ko sa inyo yung first time kong nag-abroad. Pero guys, wala sa plano ko mag-abroad. Pero minsan nang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako habang buhay na ganito. And sinabi ko rin sa sarili ko, guys, na kung sakaling mag-abroad ako, gusto ko yung libre, yung wala akong gagastusin, yung hindi ako mababaon sa utang, yung pagpunta ko ng abroad, hindi ako mag-iisip kung paano ko mababayaran. Kasi ang iniisip ko, guys, kung mag-abroad ako, nang marami akong utang, paano kung hindi maging okay ang kalagayan ko? Syempre, advance tayo mag-isip, ganun. Paano na lang, 'di ba? Di imbis na uuwi kang masaya, uuwi kang malungkot, tapos problemado ka pa, marami ka pang utang, parang mas lalo kang mababaon sa utang. Then ayun na nga guys. Alam ko hindi to kakayanin, 3 minutes lang tong video ko. Ngayon, comment na lang kayo kung gusto nyo ng part 2, kung hindi kayo naboboring sa aking kwento. Ayun guys. Then dumating yon isang araw na nasa labas kami ng mga kaibigan ko, ng mga kumari ko, na medyo nakainom din ako kasi alam naman ng mga tao yan, lasinggera ako, ganon. Pero alam ko naman yung mga pinagsasabi ko. Dumating yung araw na yon na may parang angel, hello, shout out sa iyo, Ma'am Lynn Flores ng Athena Agency Manpower. Then dumaan siya kasi mabait siya, tapos maganda, kaya parang nung una, alam ko sa sarili ko na gino-joke ko lang siya. Tapos, kahit yung mga kumari ko, yung mga kaibigan ko na nakatambay doon, hindi sila naniniwala. Kasi ako talaga yung mismong nagtanong, Ma'am, ganito ba ganyan? Wala naman akong problema sa birth certificate ko, ganito ganyan. Ginanon ko sila, pero alam nila na hindi ako seryoso. That, ako din guys, alam ko sa sarili ko hindi ako seryoso. Then yun, kinabukasan nga, sabi niya, pag nakapasa na sa medical, wala nang paproblemahin, okay na. So, ayun nga guys, para paigsiin ko ang kwento. Sinama ko yung dalawa kong kaibigan. Alam niyo ba guys, ang nakakagulat, ako lang yung nakapasa sa medical. Yung isa, never nag-iinom at never naninigarilyo. Yung isa naman, nag-iinom lang pero hindi naninigarilyo. Kita nyo yun guys, minsan talaga yung mga sinasabi natin, magmamanifest yan. Basta alam ni Lord na willing ka sa mga pangarap mo, or willing ka na maging seryoso dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero yun na nga, syempre kahit di ko ina-expect, thank you pa rin. Okay guys, bye bye, salamat po sa panonood. Bye!